From music and sports to arts and global achievements, talagang sikat talaga ang Pinoy sa angmang panig po ng mundo. Kilala tayo sa galing, creativity at yung natural na charm na hindi matutumbasan. Tama po ba yon? Salamat po sa isang sumagot po mga kaibigan. Tama po ba yon? Ayun, akala ko wala ng tao eh. Every success story, big or small, shows the world what Filipino excellence really looks like. Sa bawat talento at tagumpay, ipinapakita natin na iba talaga ang Pinoy. World-class, passionate, at laging handang ipamalas ang husay natin sa buong mundo. Mga go-negosyantes, let's talk about the taste of Filipino excellence. Ay, naku, magugutom talaga kayo rito mga go-negosyantes. Let's give a big hand to the founder of Zart's Burger, Mr. Rolandre Zart Varona. Hi, sir. Sir, parang gusto ko na umorder po ng tombstone. Meron Pati dito. Joe Breaker. Hello, sir. Good afternoon po. Good afternoon, good afternoon. Ayan, sir. Nako. Konting kwentuhan po tayo, sir. Pero first of all, congratulations, sir. Ako po umu-order po sa Eton Centris. Salamat, salamat. 24 hours kasi doon yung So, ang pwede Zart's pang midnight snack. Oo, midnight snack. Opo. Sir, paano niyo po naisipan po? Dahil I think po naging OFW po kayo, no? Yes, opo, opo. At I think naging chef po, tama po? Cook. Cook Cook. ako that time. Yeah. Cook po. Sa cruise ship po, tama po, Yes, no? tama po. Opo, sir, paano niyo po naisipan na buuin po tong Zart's Burger po? Nagsimula to, of course, nung high school ako. Pangarap, ano ba gusto kong maging? Siguro fortunate lang ako, bata pa lang ako. Klaro na kung ano yung gusto kong maging. Ito yung gusto niyong mangyari Oo, talaga. yes. Of course, hindi lahat. Merong iba, which is kanya-kanyang timeline naman. Nagkataon lang, siguro yun lang din alam kong gawin, magluto. So, nagplano ako paano ko ma-achieve yun to open up my own restaurant. So, nag-HRM ako. And Oo nga, sir. Guys, alam niyo po ba, graduate si Sir Zart ng HRM sa edad na 19 years old. Opo. Siguro Grabe, trisem. Accelerated kayo. Hindi, trisem lang. Trisem lang ba? By default, pero wala. So, and then nagtrabaho po ako sa restaurant dito. So, I work with Bistro Group, Outback Steakhouse. Yes, I Bistro. work with them. And then, nang 21 years old ako, maswerte na na-invite ako magtrabaho sa cruise ship ng mga kasama ko po. So, ako naman, bata ako that time, sama lang ako. Salimpusa lang ako that time. And then, but yung discipline, tsaka yung dream ko to open up my own restaurant, nandun pa rin. So, ang ginawa ko po during my 2 contracts working as a cook sa cruise ship, sinave ko po talaga lahat ng salary ko para dun sa dream ko someday to open up my own restaurant. Ang galing, sir. Tapos, ang nakakatuwa nito, guys, yung Zart Burger, talagang hindi po nawala yung identity ng pagiging Pilipino po sa inyong pong brand. Paano niyo po napanatili yun, Sir Zart? Siguro, during that time, 2009, no? 2009, una namin inopen yung first branch ng Zart's Burgers. Of course, inaral ko muna yung pwedeng mag-work. During that time, wala masyadong nagki-cater na sa middle class o sa working class na burger na malalaki. It's either fast food lang o mga high-end na casual na mga restaurant. And then, of course, in-adjust natin sa palate ng Filipino. Yes. Kasi Opo. iba yung panlasa sa US eh. Medyo pure meat, mas matabang ng konti. Sa atin, mas sanay tayo sa malasa. Diba? Sabi nga sa Jollibee lang, hap-sarap. Diba? Opo. Yes, yes. So from there, twinik namin, in-adjust ko yung flavor ng Zart's. Tapos in-apply ko doon yung mga malalaking burger creations namin. So, Oo nga. Nako, guys, sino ho ba nakatikim na dito ng Zart's Burger? Taas ang kamay. Ayan, sir, oh. salamat po. Grabe. Naalala ko yun, meron pa yung timer, sir, di ba? Yes. Oo, yung pabilisang kumain talaga. Talagang merong kapalit na ayuda, no? Kaya po nagsuot libre. po ako ng kapo na ayuda, sir, para po taga sa inyo. Ayan. Tapos, sir, paano yung po napanatili po ngayon po? Ang dami na po, sir, na ilang branches na po ba ang Zart's po? We have 70 branches nationwide. Sa North, SM Lawag hanggang Zamboanga, meron po tayo. Sir, kayo po ba'y nag-decide na, kumbaga, since na 70 na po, no? Sir, 70 na po ang branches po ninyo. Kumbaga, naging mabilisan po ba, sir, ang desisyon nyo na palaguin, paramihin po agad
na in spite and despite na marami din po kayong mga kakompetensya, napanatili nyo na successful pa rin po ang Zark's Burger? Sa simula, doon yung goal to expand. That's why hinanap ko yung gap, tsaka yung during that time wala masyadong market na nagkikater sa ganun eh. Kaya Na burger. nga po, yes, yes. Actually, aside hanggang ngayon, kami lang yung only nationwide casual dining burger joint. So that's very important. Kasi yung challenges lang along the way. Kasi 23 lang ako nang inopen ko yung Zark's eh. Oo nga po. Wala akong experience sa pagmamanage. Ano lang, tagaluto lang ako dati eh. So I think one of the best na pwede natin, na best practice, no, is I always ask help sa iba, sa mas magagaling sa akin. I always surround myself na mas magagaling, na mas mamarurunong. Kasi yung learning is never-ending process naman yan eh. I think that's one of the key. Kaya dahan-dahan nag-grow yung business and kung nasaan kami ngayon dahil sa team ng Zark's. Tapos sir, hindi ho ba kayo tipong kinabahan po? Dahil syempre, marami din pong ibang mga burger joints din po na nandyan po. Kumbaga sir, nagkaroon ba kayo ng konting kaba na, naku baka hindi mag-work to? O paano niyo po nilabanan po yung ganong klase pong pakiramdam po? If ever po na naramdaman niyo po yun sir? Sa simula, of course, yung unang open ko, medyo kabado. Pero ayun nga, I think nabanggit din kanina, kailangan ng lakas ng loob eh. Kasi that's one step for papunta ka sa dream mo is taking that risk. Diba? Taking that risk. Of course, there's kaba, pero kaya very important is mapag-aralan din muna mabuti yung, for example, papasok sa gera. Hindi pwedeng diretso ka lang. Kailangan Yes, aaralin mo yes. rin yung industry, yung competition na nakapalibot sa industry na yan. Kumbaga sir, importante talaga yung research, no? Hindi lang basta, hindi tipong parang gera, sugod agad. At hindi mo alam kung ano yung kalaban mo, sino yung kalaban mo. Sir, ano po yung maituturing yung toughest po na point po, na toughest challenge po na kinaharap po ng inyong business, sir? At paano niyo po yung nasolusyonan? Of course, pinaka-challenge not only sa amin, of course, sa ating lahat is during the pandemic. Yes. During the O pandemic. nga, sir, ng pandemic po ba, nag-close din po ba ang Zark's Burger po? Or pwede pong umorder po through online po? Actually, isa kami sa fortunate kasi most of our stores nasa mall, sa SM, marami kami stores sa SM. And we're thankful sa SM. During that time, they gave big discounts sa mga restaurants. Yung So, I think- upa po, no? Parang upa Yes, po. so it's one of the reason na naging actually dumami pa yung stores namin during the pandemic kasi nag-pivot kami. So that's very important din also yung buy-in ng team kung ano yung plano. Kasi running a business, of course, it's not just about making money. It's a commitment to your staff, to your suppliers, to the whole ecosystem ng business. So ganun siya. Very important na mag-succeed. So dahan-dahan namin pinivot. So we open more stores. Kasi remember, bumaba yung sales ng like 50%. Oo nga po, no? Mm. Pero yung tao hindi naman nawala. Yes, We have to, yes. kasi for 14, 15 years, nandyan sila para suportahan yung Zark's. So it's time to konting sacrifice para sa kanila. So konting sakripisyo kami, we open more stores para dumami ng konti yung sales. At kasi pandemic is of course not forever. Siguro isa lang din kami fortunate yung positioning namin that time that we can do that strategy. And buti sa awa ng Diyos. And of course, maraming salamat din sa lahat ng customers namin sa pagtangkilik. Sa'yo nga, sir. Sa Eton. opo. Actually, Eton, we opened that during pandemic. Yeah, So, di ba? Dati wala namang So, Eton. produkto pala ng pandemic yun, sir. Yes. So, we opened more stores. And then eventually, na nag-open up, now we're here with 70 plus stores nationwide. Nako, gusto kong tanongin ang ating mga negosyantes. Meron ba nangangarap dito na gustong magtayo din ng sariling burger chain or burger business? Ayun. Ang bata. Salamat po. Isa lang po. Thank you ho. Mukhang, ayun, dalawa na. Aba, dumami. Tatlo na. Sir Sark, ang dami na. Bilang dumami po. Ano po ang maipapayo niyo po sa mga gusto pong magtayo rin po ng gantong business, sir? I think a restaurant, I think very competitive yung restaurant industry. That's why very important na mahal mo yung ginagawa mo. Yes, importante po And yun. dapat alamin mo rin yung ginagawa mo. Kasi kung makikita nyo, restaurant yung pinakamarami nagbubukas. Restaurant din ang pinakamarami nagsasarado. Kaya nga po. That's why this is very important. Actually, kagandahan ngayon compared dati when we opened 16 years ago.
ang dami ng materials na pwedeng pag-aralan. There's sa YouTube, ang dami mga gandang content creator. Nag-uusap nga kami kanina ni Jay. So ang sabi ko sa kanya, Kaya nga gusto ko yung content niya. kayo po ang bukang bibig po niya. Yeah, actually, I approached him kanina kasi naalala ko yung mga pinopost niya, yung ginagawa ko dati. So yun, very important na mahalin mo at alamin mo. Yun. I think that's 2 words. Kasi iba sinasabi, mahalin mo yung ginagawa mo. Pero dapat alamin mo rin. Opo, Mag-research ka. yes. Ang kaganda ngayon, ang dami ng materials sa YouTube, sa Facebook, you can do research. Diba? Of course, maganda yung mga entertainment, manood ng entertainment. Pero ang daming material na educational na pwede nating aralin at panoorin. Nawala po before. Na wala dati. Na parang ang hirap, Sariling sikap lang dati. wala kang, kumbaga kung magre-research ka, wala kang makuha ng, saan nga ba pwedeng panoorin, ano nga ba. Ang dami ng mga DIY ngayon, sir. Yan. At syempre ngayon, sir, marami po rito mga OFWs po. Nasaan po ang ating mga OFWs? Taas ang kamay! Pwede mo makinggan, may kasamang hiyawan. Ayan. Nako, sir, ang dami po niyan, sir, na talagang nag-aspiring po na mga negosyantes po. At karamihan nga po yung mga OFWs. Ano po yung gusto niyo pong ibigay po na mensahe sa kanila, lalo na, kumbaga, nasa ibang bansa sila, pero gusto lang magtayo po ng business po na ginawa po ninyo. Ano po ang maipapayo niyo po? Of course, alam ko yung hirap ng OFW, tsaka of course, malayo sila sa mga families nila. Kaya very important, of course, number 1, yung discipline talaga. Yes. Discipline, of course, sa pag-save, tsaka sa pag-invest, no? And kung magbi-business sila, of course, there's a risk, lalo kung i-open nila tapos iba yung magmamanage. Opo. Siguro, if they can find a business na, may mga, for example, of course, real estate masyadong mataas yon as investment. You can start with mga franchising, no, na business. Hindi ko nabanggit pala, first ko nag-stop working in a cruise ship, nag-open ako ng franchise, yung food cart. Pero burger na rin po yun, Hindi sir. pa. I Iba think dim sum house or noodle house something. Yung mga nakikita nyo sa mall, mga food cart. I think it's a good opportunity for FWs to go into mga ganong franchising kasi medyo mas madali yung system. They can get their feet wet sa mga inventory, yung processing ng permits, etc. Para that medyo okay din naman yon, hindi ganong kalaki, pero hindi naman ganong kalaki yung investment. So once they get the feel for that business, at least malalaman nila kung para sa kanila. Kasi doing business is hindi para, of course, aminado naman tayo, hindi para sa lahat. Yes. So it's a good it's a one way para ma-experience nyo na hindi rin ganun kalaki yung risk in doing Opo. business. And at the same time, kung magkaroon man po ng failure, wag agad panghinaan ng loob. Yes, tama po 'yun. Of course, failure is part ng ng journey. Nabanggit mo yung failure, yung food cart ko na 'yon. Eventually, I have to let go. Kasi nag-focus ako sa Zarts. Yes. So ganun na, nag-grow siya ng konti, pero eventually nag-fail siya kasi nalipat yung focus ko. Pero that's one part of the journey. And marami akong natutunan doon. Kasi remember, cook ako, wala akong experience sa pagmamanage. So I gained yung tuition fee ko nga is doon sa pagmamanage ng simpleng food cart. Yes. Food cart. Oo. Sir Zark, naku, pwede niyo bang invite po ang ating mga go-negosyantes? Siyempre po, natangkilikin po ang Zark's Burger. Ayun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta simula ng first branch namin sa Taft and dahan-dahan kami nag-open. Now we have 70 branches. After nito, meron tayong store dito sa SM MOA. Nako, ayan na. I think dito sa left side yata. Ang laki nitong mall eh. Ayan, So sa left side, sa tapat ng Maxes, nandyan Kita-kits kami. po tayo guys sa Zark's Burger. Mga go-negosyantes, once again, palakipakan po natin Sir Zark po for sharing his entrepreneurial journey po. Sir, pwede mo bang magpa-picture po sa inyo, sir? Ayan.